Pinagpapaliwanag ng LTFRB ang Victory Liner kung bakit hindi dapat bawiin o kanselahin ang kanilang prangkisa. Kasunod ito ng brutal na pamamaril sa loob ng kanilang bus sa Nueva Ecija kung saan dalawa ang patay. Saksi, si Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Lumalawak na ang investigasyon ng pulisya sa brutal na pamamaril na yan sa mag-live-in partner sa loob ng bus sa Caranglan, Nueva Ecija. Lahat naman po ng motibo doon sa mga biktima ay lahat ng anggulo ng motibo ay tinitingnan po natin. Yung sa anak, yung sa negosyo, pwede rin po kasi yung sa love triangle. Lahat po ng motibo ay ating sinisiyasat. Ang sinasabing anggulo tungkol sa anak ng biktimang babae ay dahil sa pagturing sa anak bilang person of interest dahil sa hidwaan nito at ng ina. Nagugat umano ito sa pagsasampa ng reklamong carnapping at robbery ng ina laban sa kanyang anak. Ang alitan ng mag-ina, kinumpirma ng kapatid ng biktimang babae na huli raw niyang nakausap noong November 8 bago dumalo sa hearing ng kaso. Napakabait yung kapatid ko. Wala akong ibang kaaway niya, kundi itong case na lang ito, yung kaso na lang ito na hinaharap niya ang alam kong dahilan kung bakit siya pinaslang ng ganito na wala siyang kalaban-laban. Pinatay na lang siya ng ganyan na walang basta-basta na parang hayop. Ang bintang na yan ang nagpapabigat palalo sa pagluluksa ng anak na idinadawit sa krimen. Sabi ng kanyang kampo, nagkapatawaran na ang mag-ina matapos madesisyonan ang kaso nitong November 8. Nag-worry siya. Namatayan na siya ng nanay, tapos person of interest pa siya. Pero pinaliwanag ko sa kanya na ito ay welcome development. Normal police investigation po ito. Magpa-file kami ng murder case laban doon sa mga perpetrators dahil nakita naman yung mukha nila. Panawagan ng anak sa publiko, imbes na husgahan sila, ay tulungan silang matukoy ang gunmen na pareho rin naman sa gusto ng kapatid ng biktimang babae. Dagdag niyang panawagan, matukoy rin ang umano'y utak ng krimen sa pamamagitan ng mabilis na investigasyon. Ang labi ng babaeng biktima, sinundo ng kanyang asawa kahit may separation agreement na sila. Nagpadala na ng tauhan ng Caranglan Police sa Isabela kung saan nakatira ang pamilya ng babae para sa pinalawak pang investigasyon. Pinupuntahan din nila ang Nueva Vizcaya kung saan sumakay ang dalawang gunmen para sa posibleng pagtukoy sa pagkakakilanlan sa kanila. Hinihintay na rin ang resulta ng pagpapa-enhance sa dashcam video kung saan nakita ang kanilang mga mukha. Ayon sa pulisya, magsisilbing testigo sa krimen ang bus driver. Pinagpapaliwanag ng LTFRB ang kumpanya kung bakit daw hindi dapat bawiin o kansilahin ang kanilang prangkisa matapos ang insidente. Kasunod yan ang umano'y kabiguan nitong maghatid ng ligtas na pampublikong transportasyon. Inatasan ng LTFRB ang Victory Liner na magbigay ng sagot bago o sa mismong araw ng pagdinig sa November 21, 1:30 ng hapon. Ayon naman sa pamunuan ng Victory Liner, nakuha na nila ang kopya ng show cause order. Sasagutin nila ito at dadalo rin sa pagdinig. Para sa GMA Integrated News, ako si Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon, ang inyong saksi. Mga igan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.